So yung mga Kadabarkads, mga kabiyay, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. So syempre yung mga pag-uusapan po natin ngayon ay walang iba kundi yung mga viral issue, mga top trending issue, mga top viral issue at mga showbiz viral issue na kung saan ay si Buboy Villar ay ganito pala kabastos. At ito pa, Felipe Gozon, inaantay na lang na umalis ang Tape INC. At Pauline Luna, may nakakabahala na balita. At eto, Vic Sotto and Kim Chiu nagsama. At isa pa, TVJ pinabaksak muli ang mga katunggali na It's Showtime at ang the longest long time running show na Peak Bulaga. Ang ganda na ng bansag niya. The longest, the longer short her noontime running show. Daming gagalit na naman si Bayot Bay nito. So syempre bago natin simulan niya, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button nandito. At para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po at simulan na natin. So unahin po natin tong kay Kim Chiu at kay Bossing Vic Sotto na nagsama daw sa vlog. Saan ba sila nagsama nito? So dito, para sa akin, bago na kahit hindi na natin to simulan, kahit hindi pa natin to nasisimulan, at shoutout sa mic ko, ang ganda. Wala lang, ang cute niya lang kasi, no? Ito para sa akin ito yung kinaganda kay Bossing Vic Sotto. No? Na kahit na alam naman nilang dalawa na magkabilang noontime show sila, nagtatrabaho or sumusuporta, paglabas nila sa kanilang trabaho, ito pa rin, may kita mo yung pagiging kapwa-tao ni Bossing Vic Sotto. Ito yung kinabilibang ko dito kay Bossing, no? So ito, para lubos nating maunawaan, panoorin na. Hindi pa rin makapaniwala si Chinita Princess Kim Chiu na nakasama nito sa vlog ang isa sa haligi ng industriya na si Bossing Vic Sotto. Sa latest post ni Kim Chiu ay kinumpirma na nito ang EAT host at legendary comedian na si Vic Sotto ang kanyang makakakolab sa vlog. Ibinahagi din nito ang teaser ng kanyang vlog kung saan makikita si Vic Sotto kasama ang aktres. Makikita din na tuwang-tuwa si Kim Chiu sa mga hirit na jokes ng batikang komedyante. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat naman si Vic Sotto sa masayang kwentuhan nila ni Kim Chiu. So yun guys, namatay bigla yung wifi kasi nasipa ako. Ay, wifi tuloy. Yung ring light, nasipa ako po. Ito po, simulan na natin ulit. Ayon pa kay Kim Chiu, tonight on my channel 8 p.m. Bossing in the house. It's a very special episode for today's video because this is the first time ever na makakasama ko siya sa isang exclusive interview. I'm so excited to share with you ang aking experience doing this collaboration with the one and only Bossing Vic Sotto, isa sa mga haligi ng entertainment at ang iniidolo talaga ng karamihan. See you tonight 8 p.m. on my channel. Of course, thank you so much Lala Move for making this collaboration possible. At syempre, maraming salamat sa mga nakasama naming Lala Move partner drivers. Samantala, dahil sa nangyaring collaboration ng dalawa ay maraming netizens ang humihiling na magkasama sina Kim Chiu at Vic Sotto sa isang pelikula. Lalo na at kilala naman ng mga pelikula ni Bossing na bata ang nakakapareha nito o di kaya ay magtatay naman ng dalawa sa isang pelikula. Narito at basahin natin ang ilan sa reaksyon ng netizens sa pagsasama ni na Bossing at Kim Chiu. Alam niyo mga Kadabarkads, napakasarap lang panoorin or pakinggan na yung dalawang artista na sa kabila ng isyung mga nangyayari ngayon mapatungkol sa noontime show, tingnan nyo, ang saya nila na nagsama sila, di ba? Ayun yung tinatawag na professional, walang iringan, no, talagang happy lang. Ang hirap kasi, dapat ito tularan to ng ibang mga host, no?
Dito makikita mo hindi plastic yung datingan ng dalawa dito. Kasi alam naman natin parehas kalug talaga yung dalawang yan, si Kim Chiu at si Bossing Vic Soto, no? So dito hindi ko rin naman din sinasabi sa inyo na para sa atin wala na yung ginawa ni Kim Chiu na kabastusan na sinabi niya sa Showtime, pero hindi natin papalagpasin yun. Pero dito kasi labas na to eh. Hindi na to sakop nung issue natin doon, no? Labas yun kasi nasa noontime show yun. So dito wala sila sa noontime show. Malaya sila dyan, no? Eto, binigyan lang natin ng reaction kasi napaka ano lang, sana tularan to ng ibang mga host ng mga noontime show na maging ganito, maging professional. Hindi mo sila, parang wala lang, parang walang nangyari. Ang saya nilang panoorin. Panoorin niyo yung video, promise. Ang saya lang panoorin talaga. So yun, dito na tayo mapunta na kung saan ang TVJ ay pinasabog at pinabagsak na naman ng mga ratings ng It's Showtime at ng the longest short running running show. Fake Bulaga. Ang haba to longest na Bulaga na lang. Yun nga, no. So dito kasi nung mga nakaraan, maraming lumalabas na naman na ratings. Ni Kesyo number 1 ng It's Showtime, number 1 ng Fake Bulaga. Sino ba talaga number 1 sa inyo? Kasi nagtataka na po kami. Lagi na lang may number 1 si It's Showtime, number 1 din si generic na It Bulaga, number 1 ng It Bulaga. Sino ba talaga number 1? Alam niyo yung tipong alam mo yun, yung nakakatuwa lang yung ibang mga supporters ng kabilang noontime show na kalaban ng EAT, kung ano-ano yung mga pinopost nila. Hindi nila alam na lumalabas lang sila nakatawa-tawa sa pinaggagawa nila. So ito ba ating panoorin? So ito yung video mga kabiyaya, mga ka-Dabarkads, na kung saan EAT panalo sa ratings laban sa It Bulaga at It's Showtime. Mag-iiyakan na naman ito. Tapos ipopost na naman yung ano ba yung mga galing yung mga ratings nila, nakalimutan ko yung Kintar, Puntar, Luktar, Blongtar. Di ko alam kung saan nanggagaling yung mga ratings nila no? So ito mo, panoorin natin para lubos natin maunawaan. Panalo sa ratings laban sa It Bulaga at It's Showtime. Narito ang buong istorya. Talaga nga namang gitgitan ang labanan ngayon ng tatlong noontime shows sa Pilipinas. Nangunguna pa rin ngayon ang EAT ng TV5 sa ratings, bagamat limited pa rin yung reach ng signal ng TV5, hindi yun naging hadlang para manguna sila sa ratings. Sa pamamagitan ng ratings, nalalaman natin ang totoong pulso ng masa, at sa paghahatid ng mapagkakatiwalaang ratings, nariyan ang International Audience Measurement Company na Nielsen. Sa mahigit 3,500 people meters na kumakatawan sa buong populasyon ng Pilipinas, bawat segundo ay naitatala ang mga nanonood ng mga programa sa telebisyon. Nalalaman ng mga network at mga subscriber ng Nielsen kung ano-ano ang mga pumapatok sa panlasa ng mga Pinoy. Mahalaga ang Nationwide Urban Television Audience Measurement or NUTAM ratings para sa karamihan ng mga advertiser dahil sa urban areas pinakamarami ang mga audience na bumibili ng mga produkto. Para naman sa mas komprehensibong datos upang malaman kung ano ang tinatangkilik ng kabuuan ng populasyon ng Pilipinas, ang Philippine National Television Audience Measurement or FINTEM ratings na pinagsama na ang lahat ng urban at rural areas. Madalas namang naisasantabi ang Nationwide Rural Television Audience Measurement or RTAM dahil hindi sila ang target ng mga nagbibenta ng mga produkto. Malaking populasyon kasi ng mga nakatira sa rural areas ang hindi naaabot ng mass media, partikular na ng telebisyon. Samantala, ayon sa pinakahuling NUTAM People Ratings nito lang August 24, 2023, nangunguna pa rin ang EAT ng TV5 with 4.9%. Sinundan naman ito ng It Bulaga ng GMA7 with 3.8% at It's Showtime na nakakuha ng combined rating na 3.4% sa GTV at A2C. Malaki pa rin ang lamang ng EAT sa Metro Manila. Nakapagtala ito ng 6.4% laban sa 2.5% lang ng It Bulaga. Bahagyan namang mas lumiit ang lamang ng TV5 noontime show sa natitirang malaking bahagi ng Luzon. Sa Balance Luzon, nakapagtala ang EAT ng 3.9% na rating,
Samantalang naka 2.8% naman ang Itbulaga. Samantala, panalo naman ang Itbulaga sa Visayas at Mindanao. Pagdating naman sa rural areas sa Pilipinas, panalong-panalo pa rin ang Itbulaga ng GMA sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kung talo ang Kapuso Noontime Show sa Urban Metro Manila at Balance Luzon, sa Rural Luzon naman ang pinakamataas na nakuha ng show. Naka 4.3% ang Itbulaga. Samantalang naka 2.3% ang EAT ng TV5. Sa Fintam naman, ay sobrang dikit ng laban ng dalawang naggigit-gitang noontime shows. Nakapagtala ang Itbulaga ng 3.9%, habang naka 3.8% naman ang EAT ng TV5. Wagi ang EAT sa Urban at Rural Luzon. Samantalang panalo naman ang Itbulaga sa Urban at Rural Visayas, at Urban at Rural Mindanao. Samantala, patok na patok sa masa ang segment ng Itbulaga na G sa Gedli. Ito kasi ang most watched segment sa lahat ng noontime shows ayon sa Nutam. Gimme 5 laro ng mga henyo ang top segment ng EAT na nakakuha ng 7.1% sa Urban Metro Manila, pero mas mataas naman ang nakuha ng G sa Gedli na naka 7.8% sa buong Urban Visayas. Habang Isip Bata segment naman ng It's Showtime ang panalo sa Balance Luzon, kung saan nakakuha ito ng 4.68%. Tinalo nito ang G sa Gedli ng GMA7 na nakakuha lamang ng 4.60% at sugod bahay mga kapatid ng TV5 na nakakuha lamang ng 4.51%. For more noontime show latest update, don't forget to like. Alam nyo, yung ginagawa ngayon ng mga ratings ng mga supporters ng generic na Itbulaga or ng Peak Bulaga at ng It's Showtime, alam nyo, malaking malaking kasiraan yan sa noontime show nyo sa totoo lang. Kasi yung ibang mga vlogger, mga site, over na yung nilalagay nilang mga ratings. Tapos ang ginagawa pa nila na pananabutahe ay mas malaki yung letra ng ratings ng noontime show na sinusuportahan nila kaysa sa mga sa noontime show na nangunguna sa ratings. Ayun palagi nakikita ko. Tapos ito, yung mga ratings na to, sa totoo sin lang, ito share ko lang sa inyo. Ako, ang laki-laki ng TV ko dito sa Taguig. Ito, dito ako sa Taguig, di ba? Ang laki-laki ng TV ko dito, pero never, parang wala talaga akong ganang manood sa TV, kundi sa cellphone. No? Kasi para sa akin, kung talagang views lang ang pag-uusapan, YouTube, Facebook, no? Facebook tsaka YouTube, panalong-panalo pa rin yung EAT. Kasi biruin mo, views nila sa TV5, sa channel ng TV5, umaabot po ng kadalasan 100K. Tapos dagdagan mo pa ng 50K na na nanonood sa mismong channel ng TVJ. Kung ang channel ng TVJ nasa 1 million subscriber na, di hamak na maraming makapanood lalo niyan, no? So talaga, alam nyo kasi ngayon, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, puro cellphone, gadget, kung ano-ano na yung yung TV talagang bibihira na lang magamit sa yung mga channel na yan, yung panonood sa mga noontime show pag TV. Minsan nga TV ang ginagamit sa panonood sa live ng EAT ng TVJ, di ba? Kahit ako minsan pag nanonood ako ng live ng EAT sa TV ko piniplay sa YouTube, no? Hindi ako rumirekta ng mismong sa television. Ngayon lang may share ko diyan, no? Ang dami kasi naglipa na ngayon mga fake news, mga fake ratings na inaano ng mga supporters ng Peak Bulaga at ng It's Showtime. So yon, dito na po tayo mapunta. Si Buboy Villar, no, yung issue ni Buboy Villar, ganito pala talaga siya kabastos. Grabe. Alam niyo nung pinanood ko to, sabi ko, kaya pala ganun siya umasta sa mga matatanda kahit na nagsasalita, no, kahit kita mo, nung nakaraan, hindi ko na nga lang na-reaction ninyo kasi tutusin, nananawa na ako reaction yung video ng na yung mga kabulastugan ng Peak Bulaga, nananawa na ako. No, nananawa na ako na tawag dito na reactionan. Kasi nung nakaraan, may viral video na naman na kung saan nasa harap pa ng camera, nagsisiper, nag-aayos ng short si Buboy Villar. Pwede naman sanang tumabi pero doon pa talaga sa camera. So wala tayong magagawa, ganyan na talaga siguro siya, no? So ito po, panoorin po natin yung video ni Buboy Villar na patunay na napakabastos talaga nitong taong to. So ito po.
So ito po yung video, no? So ito na, panoorin na natin. Nang nakalagay dito ay nako, noon pa. Ano ba to? Kung matagal na to Ay hindi, bago lang pala to, kailan lang na video to. So panoorin natin, ano ba talaga to? Totoo ba to o hindi? Ang cute ng mic ko. Buboy, bistado ang ugali sa magulang. Ibinunyag ni Christopher Min kung paano totoong itrato ni Buboy ang kanyang sariling magulang. Naku po. Totoo nga bang lumalaki na ang ulo ng actor, host, vlogger na ito? Naku po. Matatanda ang ayaw pa rin tigilan ng mga basher ang host ng Itbulaga na si Buboy Villar sa ginawa nga nitong pagtanggal ng mikropono sa isang matandang fan na nagpapasalamat sa TVJ. Viral ang video na iyon kung saan makikitang in-interview ni na dating Manila Mayor Isko Moreno at Buboy ang matandang nasa LRT station. Pagbaba nila sa Cubao Station, napansin ni Buboy ang isang matandang babae na palabas ng tren. Inabutan nito ni Buboy ng 1,000 pesos at tinanong, "Ani Buboy, Nanay, ano pong masasabi sa Itbulaga?" "Ay nako, noon pa talagang Itbulaga ako," sabi ng lola na sinundan nito ng, "Salamat po Tito, Vic and Joey." Sa eksenang ito, biglang tinanggalan ni Buboy ng mikropono ang matanda. Kaya naman napaghalata ang tinangka nitong pigilang marinig sa mic ang Tito, Vic and Joey na sinasabi ni Lola. Ngunit usap-usapan na naman ngayon sa social media kung paano nga rin ba itrato ni Buboy ang kanyang magulang. Viral ngayon sa social media ang mga revelasyon ni Christopher Min tungkol sa totoong ugali ni Buboy. Lalo na kung paano niya itrato ang kanyang mga magulang. Gigil na naman si Christopher Min kay Buboy Villar. Ayon pa nga rito ay maangas umano ang comedian actor na ito. Diretsahan ngang sinabi rito ni Christy na maangas na tong batang ito para pintasan mo ang mga magulang mo. Oy Buboy, wala kang maipagkakaila sa akin. Alam na alam ko kung paano mo bastusin ang tatay at nanay mo. Gigil na pagbabahagi ni Christy. Ayon nga kay Christy ay nagugatang issue na ito sa sinabi umano ni Buboy na pilitin natin maging better kesa bitter. Naniniwala umano ang maraming netizens na si Henyo Master Joey De Leon ang pinapatamaan rito ni Buboy. Ayon pa nga kay Christy, hindi ka bibigyan ng katwiran ng ating mga kababayan na ikaw naman loloko ang magbabato ng ganyang salita. Ayon pa kay Christy ay hindi umano matatalo ni Buboy si Jose Manalo. Ikaw pa ba ang tatapat kay Jose Manalo? Ang walang katalo-talo dahil ipinanganak na panalo. Saad ni Christy. Nako Buboy Villar, tumabi-tabi ka dyan. At baka ikaw ay matapakan, dagdag pa ni Christy. Ayon pa nga kay Christopher Min ay napapansin umano niya na walang may gusto kay Buboy Villar. Madaldal kasi, at saka kung pumorma times 10 yung galaw, wala naman siya sa dulaang entablado. Maangas, that's the right term. Maangas tong batang to. Kahit nung bata pa to na nakikiusap na isama namin siya sa mga shows, maangas na tong batang to. Ayon nga sa nag-comment sa live na ito ni Christy, aniya, ulo lang ang lumaki kay Buboy, walang galang. Nakikita na hindi lang si Christopher Min ang gigil na gigil sa comedian host na ito, kundi pati na rin ang ilang mga netizens. Matatandaan na mula noong naging host sa si Buboy ng Revamp Itbulaga, ay hindi na ito tinantana ng mga bashers. Dahil sa mga napapansin ng mga ito na pagyayabang at maling aksyon ng komedyanteng ito. Sa ngayon ay wala pang inilalabas sa pahayag si Buboy tungkol sa mga revelasyon na ito ni Christopher Min. Ako, Buboy Villar, alam nyo, sa lahat ng mga kapanood nito, ako hindi ko sinasabing perfecto ang sarili ko Nakakasagot din ako sa magulang ko, nasasagot ko sila. Minsan napapasobra pa nga. Pero never ko silang pinabayaan. No? At never kong alam mo yung tinis yung magulang ko. Kapag nakakapagtapos na yung sama ng loob ko, nangingi ako ng sorry. No? At ang magulang, balik-balik ta rin mo man ng mundo, magulang mo yan. Kahit gaano pa kasama yan, magulang mo yan. No, ito share ko lang sa inyo para alam nyo. Paulit-ulit ko na itong shinare kasi baka sakaling may mamotivate ako dito sa kwentong to. Papa ko halos 10 years old. No, kalahating buhay ko siya nawala. No, 10 years old niya ako iniwan sa kamag-anak niya sa probinsya.
Nagkita kami ulit, 29 years old na ako. Biruin niyo yun. Ilang taon na hindi ko siya nakasama, wala akong tatay na kinalakihan, no. Pero sa halip na magalit ako, sa halip na sa halip na kamuhian ko siya, tinanggap ko siya ng buong buo at binuo ko lahat ng mga kinuha ko, yung mga kapatid ko. Tutusin, yung iba pa nga, di ko pa nga nakukuha. So, may mga kukunin pa ako mga kapatid ko na para dito na lang sila sa akin, para mapag-aral ko sila. So, ganun dapat. Hindi yung, kung totoo man tong issue na to, no, si Nanay Christy Fermin naman nagsabi nito, alam ko totoo to, wala namang binibitawan na hindi totoong salita yan si Nanay Christy Fermin, no. Wag sana ganun, Buboy Villar. Kung ano yung kasikatan at karanyaan na natatamasa mo sa buhay mo, isama mo dapat yung magulang mo dyan. Dahil wala kang magiging kakampi kundi yung magulang mo. Ako sa dami kong problema, lagi kong kakampi nanay ko. Laging kakampi ko magulang ko. Mga kapatid ko. Kaya nandiyan yung mga kaibigan ko din. Kasi hindi naman ako naging masama din sa kanila. At alam nila yun, no? So sana ganun, wag natin tularan yung ganyang ugali ni Buboy Villar. Kasi kitang-kita naman, alam nyo kung ba't ako naniniwala kay Nanay Christy Fermin? Kitang-kita eh. Diba? Kung talagang may respeto ka sa matanda, bilang magulang mo na rin, no? Dapat pinapakita mo yan kahit sa nasa camera ka, nasa noontime show ka. Kahit anong utos sa'yo ng amo mo na kapag Tito Vic and Joey ang binanggit, tanggalan nyo ng mic, hindi mo dapat sundin yan dahil nga nananaig pa rin sa iyo yung respeto na sinasabi namin dito, no? Na dapat ginagawa mo. Kahit sabihin ng Alusos Brothers na, Buboy, Isko, kapag TBJ na yung binanggit, tanggalan nyo ng mic, ha? Hayaan nyo lang na magsalita sila ng magsalita na TBJ, ito, ganyan. Pero yung tatanggalan mo ng mic, ang pangit po talaga nun. So, hindi po talaga hanggang ngayon, sa tutusin, hindi rin po kasalanan ng mga netizen na bakit nababash si Buboy Villar, bakit galit sila. Hindi nila kasalanan yan. Kasalanan niya ni Buboy Villar dahil pinakita niya sa mga netizen yung ganyang pag-uugali. No? So ito, napunta na po tayo sa video na kung saan ay si Pauline Luna, ang misis ni Bossing Vic Soto, ay hindi daw maganda ang kalagayan sa kanyang pagbubuntis. So panoorin natin para ma-update ko na rin kayo at reaction na natin kung totoo ba to o hindi. So ito po. So ito po yung video na kung saan ay si Pauline Luna po daw ay medyo maselan ang kalagayan ngayon. No, so sana wag naman naman syempre asawa ni Bossing Vic Soto yan, no. Syempre lahat ng minamahal ng TVJ kailangan natin yan mahalin at irespeto din. Katulad ng pagrespeto natin sa TVJ. So ito po yung video, panoorin natin. Lagay ni Pauline sa second pregnancy. Di inasahan ng marami. Marami ang nalungkot sa ibinunyag ngayon ni Pauline Luna sa second pregnancy nito. Di talaga biro ang pinagdadaanan niya matapos niyang ibunyag ang bagay na ito. Masela ng pagbubuntis ngayon ni Pauline sa kanilang second baby ni Bossing Vic. Matapos nga ang ilang buwan haka-haka sa pagbubuntis si Pauline Luna, kamakailan lang nang tuluyan na niya itong kinumpirma. Nito lamang nang magkaroon na ng baby shower ang kanilang second baby. Ito nga ay baby girl na sobrang ikinatuwa naman ni Tali. Ngunit ikinabahala ngayon ng marami ang lagay ni Pauline sa kanyang second pregnancy. Ibinahagi ni Pauline sa kanyang IG story ang isang caricature ng isang pregnant woman na nilalabanan ang insomnia. Ito ay patungkol sa iba't ibang dahilan ng insomnia habang buntis ang isang babae. Ang ilan sa mga ito ay urination, heartburn, hormonal changes, back pain. Ganito raw ang mga nararanasan ngayon ni Pauline. Kaya naman hiling niya ay panalangin dahil sobrang masela ng pagbubuntis niya ngayon. Help! This is me every single night. Caption pa ni Pauline na talagang ikinabahala pa ng marami.
Matatanda ang tila natagtag din si Pauline sa biyahe nang umaten sa kasal ni Arjo at Maine. Ibinahagi nila na 7 oras pala ang naging biyahe ni Puleng at Bossing, pabalik ng Maynila mula sa Baguio. Dahil talagang maingat sila sa daan pababa ng Baguio, dahil na rin sa bagyo noong mga araw na iyon. Dahil nga sa tagal ng kanilang biyahe ay hindi na kinaya pa ni Pauline ang pagod. Na naging dahilan naman kung bakit hindi na rin sila nakadalo sa kasal ni Maha at Rambo. Ayon sa po si Manay Lolit, talagang dahil hindi siya makakasama sa trip sa Indonesia, kaya hindi na rin tumuloy si Vic Soto na isa sana sa ninong ng ikakasal. Mas mabuti na mag-ingat kesa mag-sorry pag may nangyari. Ninong pa naman si Bossing Vic sa kasal ni Maha at asawa nito. Gayunpaman, mas pinili nitong samahan ng asawa dahil sa fatigue na nangyari dahil sa biyahe. Hirap na raw talaga si Pauline kung pipilitin pang bumiyahe sa Bali, Indonesia. Noong mga unang linggo ng pagbubuntis si Pauline ay talagang masela nito. Kaya hindi rin siya napapanood bilang isa sa mga host ngayon ng E80. Sa kabilang banda, tama ang hula ng marami na baby girl ang pinagbubuntis nito ngayon. Dahil mas gumanda at blooming daw ang actress host. Excited naman ang marami lalong-lalo na si Tali na magiging big sister sa kanyang kapatid. So yun. So yung mga Kadabarkads, tapos na yung video. No? Alam nyo, naging issue pa to. Tututusin lang yung hindi pagdalo ni Bossing Vic Soto at Pauline Luna sa kasal ni Maha Salvador. O, kasi kesyo daw mas paborito daw si Maine Mendoza kaysa kay Maha. Alam nyo, hindi yung ganun eh. Ito, naparinggan nyo na rin naman at napakinggan nyo sa ating video, sa video ito, na kung ano yung dahilan kung bakit nga sila hindi nakapunta doon kay Maha Salvador, sa kasal ni Maha Salvador. Tsaka yun, mga Kadabarkads, sana ipag-pray natin si Pauline Luna sa kanyang pagbubuntis. Alam niyo, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Kasi ito, ba't ko ba nasabing mahirap? Kasi baka may mang-bash dyan. Sabi, bakit? Ba't mo nasabing mahirap? Nagbuntis ka na ba? So, hindi ho ganun. Ako kasi, ito totosin para malaman nyo rin. Ang sakit, talagang ang sakit ko yung ganyan, yung hindi nakakatulog. May, insomnia. No? Hindi ako nakakatulog ng kung hindi pa ako sobrang pagod. Kailangan magpakapagod muna ako ng gusto, uminom akong gatas, kung ano-ano para lang makatulog at gusto ko sobrang lamig para makatulog ako ng mahimbing, para makatulog ako ng maaga. Ayan po, kung mapapansin nyo, yung eye bag ko, simula pa nung bata ako, ma-eye bag na po talaga ako. Pero yan, mas lalong gumrabe pa. Hindi ko na nilalagyan ng filter yung camera ko. Yung nung may filter. Kung ano ako, ganyan. At alam ko naman sa sarili ko na mas pogi ako sa personal. So yun, seryoso, sana ipag-pray natin si Pauline Luna na mairaos nila mag-ina yung yung pagbubuntis niya, lalo na pag nanganak. No, syempre, isa rin yan sa ating legit Dabarkads, syempre. Kung ano yung minamahal or nagmamahal sa TBG, doon din, mahalin din natin at irespeto. So ito, yung pinakauling-huling video po natin na si Felipe Gozon or ang GMA7 ay inaantay na lang po daw na umalis na ang Tape INC sa kanila. Ako, ito na naman tayo. Paktay na naman kayo nito. Kasi kahit din ako business yung na yan yung network na yan . So kung hindi naman kikita ako dyan, ba't ko pa kailangan tiisin? Samantalang ang dami pang pwedeng ipasok dyan sa time slot nila. Pwede kong ibalik si Willie. Mas kikita pa ako kay Willie kaysa sa Pick Bulaga. Tama ako, di ba? Mga Kadabarkads, press 1 naman dyan. Ayun, sabayan nyo ng palipad, charot. Baka may issue na naman tayo sa palipad, Joke lang, O, di ba? Tama naman ako, Mas kikita pa ang GMA kay Willie Rebilla, may promise kaysa dyan sa Pick Bulaga. So ito po, at para lubos nyo maunawaan at na i-stack up yung utak ko, ating panoorin. So pasensya na kayo, na-stack up yung utak ko bigla doon. Medyo antok na rin kasi ako. So ito po, yung video na kung saan inaantay na lang ni Felipe Gozon na umalis na ang Tape INC sa kanila.
Naku po. Eto, panoorin na natin. Naghihintay na lang ng hudyat ang President CEO GMA7 na si Felipe Gozon na i-give up na ang Eat Bulaga at ang kanyang anak na si Annette Gozon dahil malamang sa malamang malulubog lang sila sa utang kung ito ay ipagpapatuloy pa nila. 57 million pesos na ang utang ng Tape Incorporated sa GMA7. Monthly pala nagbabayad ang Tape dito at na-delay na ang bayad ng isang buwan nitong June. Another 57 million pesos ulit ang babayaran ng Tape kung matatapos ang buwan na ito. Lubog sa utang ito ang kinakaharap ngayon ng Tape Inc. matapos iwanan sila ng TVJ at mga original host ng Eat Bulaga. Matapos ang pangyayari na ito, may mga malalaking kumpanya na advertising ang may bitbit-bitbit na abogado sa himpilan. Inireklamo na ang Tape Inc. hinggil sa advertising na hindi pa rin ipinapalabas sa kanilang programa na Eat Bulaga dahil ipinapa-cancelled na ito at hinihingi ang refund. Hinihingi na ng refund ang mga sponsor ng naturang show at nais bawiin ang milyong pesos na ininvest nila sa kanilang show upang ipalabas ang kanilang produkto. Isa lang sa big advertising ng Eat Bulaga na gusto bawiin at refund ang kanilang binayad ay ang sikat na soft drinks na Coke. Alam naman natin na matagal naging sponsor at advertising ng Coke ang Eat Bulaga, naging tahanan na nila ito sa pagpapalabas ng kanilang produkto sa show dahil isa ang Eat Bulaga sa nagpapataas ng sales ng Coke nito nung nakaupo pa ang Jowa Pao at TVJ sa Sugod Bahay Gang. Dahil wala na ang Sugod Bahay Gang sa Eat Bulaga, hindi na rin may palabas ang advertising ng Coke. Bagamat wala pa rin sagot ang Tape hinggil sa mga advertising na gusto mag-refund. Sa ngayon mas lumalala na talaga ng sitwasyon sa loob ng Eat Bulaga. Hudyat na lang ang nais marinig ni Annette Gozon dahil ayaw nilang mabaon sa utang ang Tape Inc. kung magpapatuloy pa ang show. Hindi ang It's Showtime ang ipapalit sa noontime ng Eat Bulaga. May mga balitang iba ang ilalagay dito kung ito raw ay papatok, maaari itong magtagal sa ere at kung hindi naman ito pamatok, wala ng choice ang GMA Network kundi ilagay na ang It's Showtime sa noontime show ng Eat Bulaga. So yun no, grabe, panibagong karma na naman sa Tape INC, sa Halusos Brothers na naman to. Kung magkakataon man, ang laki ng utang no, 57 million. Talagang nalulugi. Alam nyo, hindi lang maamin-amin ng Halusos Brothers ng Tape INC na sobra-sobra na yung lugi nila. Na sobrang laki na ng nalulugi, ng pera na inaabono nila or tinatapal nila sa Fake Bulaga. Kasi isipin nyo, yung mga talent, yung mga host dyan, bayad dyan. Magkano mga talent din yan? Million-million yan guys. Mga kadabarkads, hindi lang yan 50k, 100k, million po yan. Lalo na yan si Isko Moreno, si Paulo Contis, di ba? Lalaki ng mga talent din yan. So saan kukunin ng Fake Bulaga yan? Sa kita ng ratings, kita ng social media platform nila? Malabo kasi mas malaki pa ata nga kita ko sa YouTube kaysa sa Facebook page nila eh. Biruin, totoo lang ha. Kasi biruin mo, mag-200k followers na sila pero hanggang ngayon nasa 500 lang yung nanonood ng live nila. Diba? Di naman ako nagmamayabang. Real talk lang tayo rito, no? At alam ko naman na hindi nyo rin ako iiwan, mga kadabarkads. Andyan pa rin kayo susuporta sa amin ng TBJ Vlogger, ng TBJ Defenders, di ba? Ewan ko ba, yun na nga ito pa nga, may panibagong issue pa na yung salitang Dabarkads bawal na rin, ayaw na rin ipagamit ng Tape INC sa TBJ. Alam naman natin na si Francis Magalona ang naka-imbento ng salitang Dabarkads. Diba? Grabe, no? Grabe na sa kagahaman ng Tape INC ang Halusos Brothers. Kaya alam nyo yung ginagawa nila, gustong-gusto nilang umangat yung noontime show nila. Pero yung mismong mga boss or yung mismong desisyon nila, ayun yung mismong nagpapabagsak sa kanila. Katulad niya, may panibago na naman silang desisyon na pinagbabawalan nila ang TBJ na gamitin ng salitang Dabarkads. Diba? So tutusin, hindi na nila yung pwedeng pagbawalan kasi may salitang legit, diba? Legit Dabarkads. Kung magkalayo yun, ang inaabol nila Dabarkads. Sinasabi natin dito, legit Dabarkads. Sinasabi ng TBJ, legit Dabarkads. So sila mismo ang gumagawa ng ikakaayaw ng mga netizens sa kanila. So tutusin, kapag na tinuloy-tuloy nyo pa yung mga ganyang gawain nyo,
TPNC, Alosus Brothers. Yung 500 to 1K, sige sabihin na natin 1K. 1K na nanonood sa live nyo, magiging 100 na lang yan. Boom! Ito yan, promise. Tandaan nyo to sinabi ko. Saka patuloy nyo na paninira at pangbabalawra sa TVJ. Magiging 100 viewers na lang kayo. Baka nga masama niyan, yung 100 viewers na yan is bot lang yan. O robot lang. Hindi talaga mga tunay na tao yung mga nanonood. Display lang. No. Ito, sorry pero yun ang totoo. Kasi habang ginagawa nyo sa TVJ, yung mga ganyan, yung mga ganyang bulastugan na pinaggagawa nyo sa TVJ, lalo kayong kinakamuhian ng tao. Lalo nyong ginagalit ang mga netizen, lalo nyong ginagalit ang mga supporters ng Legit Dabbercats. Kaya nga ito si Banat Bay, nagtataka ako no. Ito, isingit ko lang si Banat Bay, nireaction niya yung mga patama ni Joey De Leon, pero hindi niya nire-reactionan yung mga pambabastos ni Buboy Villar, yung mga ginagawa nila Buboy Villar dyan sa fake bulaga katulad nito. No, hindi niya nire-reactionan, hindi niya binibigyan ng reaction kasi nga, bata siya ni Yorme. Damn! Ay. So yun, anong masasabi nyo sa mga video na napag-usapan natin mga Kadabbercats? Siyempre, comment nyo lang po dyan sa baba. At ayun, bago natin tapusin yung video na to, papaalala ko lang po sa inyo na huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ang ganda ng mic natin, ang cute, and peace. Bye-bye.